Magandang araw mga kaibigan. Update muna tayo sa ating fund drive for the Brave 14 plus 3 Marines. As of now, may naipon na naman tayo na 12,000 pesos sa ating GCash number na kailangan nila ng tulong ngayon dahil may hinihintay silang warrant of arrest na ang recommended bail is 100,000 each of them. Kaya kailangan nila ng 1.5 million. So ito ang GCash number natin ngayon, 0999-191-4876. Pangalan is Reniboy Julian. Address niya is Panipuan City of San Fernando, Pampanga. Pwede na rin kayong magpadala sa Sendwave, Palawan, Cebuana sa number na ito. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ang balita ngayon. Netizens, binalikan ang peso is weak because the dollar is strong ni Sandro. Muling nabuhay sa social media ang 4 na taong gulang na pahayag ni Ilocos Norte Representative Sandro Marcos matapos bumagsak ang piso sa panibagong record low laban sa US dollar. Ayon sa ABS-CBN News, nagsara ang piso sa 61.888 kada dolyar noong Huwebes at nagbukas sa 62.05 nitong Biyernes, Agosto 28. Yan na po ang pinakamababa. Dahil dito, ilang netizens ang nagbalik tanaw sa naging paliwanag ni Sandro noong 2022. I think, nung nagsalita siya nito, manasa $1 is to 58 pesos. Tapos nagpaliwanag siya. Sabi niya noon, the peso is not weak. The peso, because the peso is weak. The peso is weak because the dollar is strong. Ano ba ito? Wala namang degree economics itong si Sandro Marcos. Ano bang natapos nito? Ulitin ko ha. The peso is not weak because the peso is weak. The peso is weak because the dollar is strong. Lutang naman ito. Noon, ipinaliwanag ni Marcos, Sandro, na hindi lamang problema ng piso ang paghina nito, kundi epekto rin ng paglakas ng dolyar bunsod ng mataas na demand dito sa panahon ng mga pandaigdigang krisis. Ngunit ngayong lumampas na sa 62 kada dolyar ang exchange rate, muling ginamit ng ilang netizen ang linya bilang biro at komentaryo sa kasalukuyang sitwasyon. Peso is weak because dollar is strong, komento ng isang netizen sa post. Habang ang iba naman ay nagbiro tungkol sa bagong Pilipinas. Ang dating pahayag ni Sandro ay muling naging sentro ng usap-usapan habang patuloy na binabantayan ang paghina ng peso at posibleng epekto nito sa presyo ng important goods at iba pang bilhin. Yan, pagpasensyahan nyo na lang si Sandro Marcos dahil bata pa yan eh. Walang may gatas pa sa labi. Tingnan natin ang nag-react ha. 4,100 ang nag-react, halos lahat tumatawa at galit. Ay, nako. Comments. The peso is low because my father is high. Tawa kayo ng tawa. Doktor ang tatay niyan. Speaking of doctor, may post si Attorney Mike Operario. Sabi niya, kasi doktor ang tatay niya. Not a lawyer, but a doctor of laws? Question mark. TBBM, deserve mo yan dahil magaling kang mandoktor ng budget or GAA.
Ibinida pa ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang Doctor of Laws degree sa kanyang official Facebook page. I am honored by this degree. At least nakapagsuot siya ng toga. Pagbigyan nyo na lang din dahil ang hirap kasi sa magsi-69 na siya ngayong September. Ngayon lang siya nakapagsuot ng toga. Pagbigyan nyo naman ang ang Pamantasan Lungsod ng Maynila, ano ito, binabatikos, napilitang magpaliwanag. Dahil daw sa nabigyan siya ng ganong degree dahil daw sa pag-upheld ni Pangulong Marcos Jr. sa rule of law. Wow! O sige, in-uphold niya ang rule of law. Nung kinidnap niya, pinakidnap nila, group effort nila si Tatay Digong, dinala sa ICC na wala man lang due process. Hindi nila sinunod yung Rome Statute. I think Article 66 yun. Na dapat, kung may warrant of arrest ng ICC, dadaan muna sa local na korte. O yun. Hindi naman dumaan. Yun ang pag-upheld ng law. Then, ang dami pa nilang mga pag-bendilo. Bendilo, tapos upheld dilo. Kaya, tatay niya, doktor. Ano pa? Parang 1 plus 1 equals 11. Ganun ba yun? Charis? The president is weak because the vice president is strong. Ayos. The president is dumb because the vice is smart. Manang-mana talaga sa pinagmanahan. Tama naman ang sagot niya. May tama talaga. The peso is weak because somebody took it. In short, the leader is weak. Nagsalita si Professor Winnie Monson. Itong nangyayari ngayon na kapalpakan is, sabi niya, we are suffering because of a lousy leadership. Itong leadership ng tatay ng kongresistang ito ang nagpapahirap. Yung weak leadership niya, lousy. Ang description niya, lousy leadership, yun ang dahilan bakit tayo nagkaganito ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Mamimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ako dire sa balay ni Irene Ligaspi nga taga Barangay Tikalaan. Purok Tres ang alahay Talakag Bukidnon. So mo na ni ang itsura sa iyong atop. Og mo na ni ang gitabang nga yero nga 7 kabok nga di 8. Human, ho. Man, ho. Balik kira niyo na, balik kira. O karon managyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Irene, bigas ikaw. Ginoo nga nakatabang sa sin, napulihan akong atop. Kapila na to katuig imong atop? 5. 5 na katuig, so karon pa gyud napulihan. Karon napagid napulihan. Ngano man sukad sa 5 katuig wala gyud ka nakapuli og atop. Tungod sa kulang sa among bata. Kulang mo og kwarta. Taman ra gyud sa kaon. Taman ra sa kaon. So karon nakaatop na ka, di na gyud mo maulanan. Karon sa karon
Karon salamat kayo. Mm. Kay nakatop na. Oh, salamat kaayo.